Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan po natin, ito po, no, yung nagtatampo si Donald Trump sa kanyang mga kaalyado dahil hindi po tumutugon sa kanyang panawagan na tulungan siya na escortan ito pong mga tanker, oil tanker dito po sa Strait of Hormuz dahil wala pong tumutugon sa kanyang mga kaalyado. Gaano na po ba kalaki ang naidudulot na pinsala o gaano na po kalaki yung ginagastos sa pagitan po ng US at Iran dito po sa labanan na to ng Iranian War? Magugulat po kayo, napakalaki po pala ng diferensya sa gastos ng US at saka gastos po ng Iran. Ayan, pag-usapan din po natin, ito po si Ping Lacson. Sa wakas, magkoconduct na naman ng flood control, siguro na pressure na to sa panawagan ng lahat ng tao. Lahat ng tao sa Pilipinas gusto pong mag-imbestiga pero yun na nga, kasama po sa imbestigahan yung pong si Chavit Singson. Yan. Pero hindi pa rin po kasama yung 18 soldiers na gustong-gusto po ng mga taong bayan na imbestigahan. Kung ano po yung imbestigahan ni Ping Lacson, at least sabi ko nga, mag-imbestiga ka lang, 'di ba? 'Wag yung panay katwiran lahat ng gusto mong sabihin diyan sa investigasyon. At pakinggan natin din at punahin itong mga bagong banat ni Auntie Claire dito po kay VP Sara Duterte. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin, no? Ito po, unahin na po natin itong mga nangyayari po rito sa Pilipinas. Ito po muna, ito pong pangyayari rito kay Lacson muna tayo. Kay Luxembourg. Sandali lang, Auntie Claire, mamaya ka na. Masyado kayong atat. Kay Lacson muna tayo. Halos araw-araw po nananawagan tayo kay Lacson na mag-imbestiga ka dahil yan ay trabaho ng Blue Ribbon Committee, yung pag-iimbestiga, 'di ba? Mukhang natauhan na po to si Ping Lacson. Pakinggan po natin at mukhang siya po ay mag-iimbestiga na. Finally, ito po ang kanyang sinabi. Committee by now. Kung gusto niya talagang isa committee by now. Kung gusto niya talagang isa lang yung 18 or maybe some of the 18. Parang sa media lang din Wala namang effort talaga eh. Okay. So dito, makikita po natin na sinisisi pa ni Ping Lacson na si Baligod ay wala naman daw effort na hindi ko na maintindihan to si Lacson kung araw-araw iba yung sinasabi, no? Wala raw pong effort si Baligod na makipag-ugnayan sa komite niya. Samantalang lahat po ng tao, alam nyo, ito po, araw-araw lumalabas po kung saan-saan tong 18 soldiers kasama po si Baligod, no? Para sabihin mo, Senator Ping Lacson, na parang hindi naman sila seryoso dahil hindi naman nakikipag-ugnayan sa inyo. Paano makikipag-ugnayan? Ayaw nyo nga, di po ba? Naglalabas po kayo ng araw-araw, sinasabi nyo na hindi ka panipaniwala. Paano po makikipag-ugnayan sa inyo? Ngayon lang po namin narinig mula po sa salita ninyo na ayaw makipag-ugnayan ni Balingod. Kahit naman po ako, halimbawa po ako si Balingod, yung unang labas po namin, ano ang sinabi nyo? 'Di ba?
Hindi po naman kayo naniwala, wala nga kayo reaksyon, eh. Nagpalipas kayo ng ilang panahon tapos nung lumabas kayo, kinu-question niyo na yung ibang mga, Marines, 'di ba? May mga kwento na kayo na may sinasabi pa kayong yung iba sa kanila ay, hindi maganda yung pagkakatanggal sa pagiging sundalo. Wala pa po kayong positive na sinabi sa kanila, bakit naman po kayo kokontakin kung sakasakali? Tsaka kung talagang gusto niyo silang isalang, lahat ng sinasabi niyo Senator Ping Lacson, kaya nga namin binabanatan kayo halos araw-araw, dahil wala po dun sa sinasabi ninyo ngayon na hindi nakikipag-ugnayan si Baligod kaya ayaw niyo silang isalang. In fact, ang naririnig namin sa inyo, ayaw niyo silang isalang dahil hindi ka panipaniwala, ayaw niyo silang isalang dahil imposible yung mga sinasabi nila. Yung late niyo ngang sinabi, isasalang niyo sila sa kondisyon na babaguhin nila yung kanilang affidavit. Ngayon biglang ibabalik niyo kay Baligod na sasabihin niyo na, hindi naman talaga kasi nakikipag-ugnayan sa inyo si Baligod. Grabe naman. Oh, balik natin, The committee by now. Kung gusto niya talagang isalang yung 18 or maybe some of the 18. Parang sa media lang din ang Wala namang effort talaga eh. Not, Mm-mm. not insistence. Walang effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Pero Wala. in-offer niyo na, sir, di ba? In-offer ko na yan. Kumbaga, sir, kung makikipag-usap sana sa inyo, you're willing to meet with Yeah, Attorney because- Baligod. I should really clarify muna. Ano ba ito sinasabi niyo? Parang do the math. Mhm. At tingnan natin kung physically possible, logistically possible, edi pag-usapan natin at iisa lang natin. Ayoko lang iwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, paano kami lugar dito? 18 yung ikukulong mo. Sir, bakit walang Hindi ko ma- Ang ayaw daw ni Lacson, baka mauwi lang sa contempt. So talagang ang iniisip mo, mga sinungaling tong mga to. Napakahirap naman. O may kondisyon na naman siya, 'di ba? Mag-usap muna sila kung possible ba talaga. Hindi ka pa rin pala pumapayag kahit pala makipag-usap sa iyo. I-insist mo pa rin na imposible yung sinasabi nila. Tapos ngayon, hindi pa mo pa sinasalang, sinasabi mo kagad na makokontempt sila. Anong klase yan? Hindi mo pa naririnig yung boses nila, hindi mo pa natatanong, alam mo kagad na nagsisinungaling? Anong uri ng investigasyon meron kang alam? Kala ko ba ikaw ang pinakamagaling na investigador ayon kay Tito Soto? may iwasan kung merong mag-motion to cite them in contempt of the committee. So may mag-motion dyan, tapos magbobotohan kami. Kung ipakulong. Ito lang betting kay Governor Chavit. Well, he's a former governor. Kaya I leave it up to him to justify his presence. Mag-testify siya. Anyway, makita ninyo naman yung credibility or incredibility, whichever the case. Hello. At least imbitahin niya po si Chavit Singson. So, okay na rin yan kahit si Chavit Singson. Ang gusto lang naman namin, Senator, 'di ba? Yung purpose ng Blue Ribbon. Kung ayaw mo sa 18 soldiers at ang dami mong katwiran, mag-imbestiga ka lang. Kung kaya mong araw-araw, mag-imbestiga ka lang kasi kahit sino pong isalang nyo, basta nariyan sila Marcoleta at iba pang mga senador, matatanong po sila ng tungkol sa katotohanan. Mag-imbestiga lang po kayo. Ang mahirap kasi ayaw nyo 18 soldiers, ayaw nyo na mag-imbestiga. Gawin nyo lang pong consistent, Mr. Senator Ping Lacson. Maging consistent lang po kayo sa inyong pagtatrabaho. Ang trabaho po ng Blue Ribbon ay mag-imbestiga ng mag-imbestiga. Punta po tayo rito sa kay Auntie Claire.
Maganda po 'tong mga banat nito ni Auntie Claire, eh, patawa. Ano ba si Auntie Claire? Eto po, pakinggan naman po natin ngayon si Auntie Claire. Sara Duterte in an interview yesterday. May we ask for a reaction regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon. Especially kung ang reporter nito ay kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulong. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulong. Ang napupuna talaga natin pag sumagot si Auntie Claire ang ligoy, eh. Ang tanong sa kanya simple lang. Ano po masasabi ninyo na sinabi ni BP Sara na maraming pagkukulang ang Pangulo, no? 'Di ba yung sinabi ni BP Sara, maraming pagkukulang ang Pangulo, wala siyang empathy, sympathy sa ating mga OFW at lalo na yung yung mga proyekto niya, mga yun nga no, yung pagnanakaw sa madaling salita. Okay. Maraming pagkukulang dahil ninanakaw ng mga tauhan niya yung pera ng taong bayan. Ngayon, ito pong sinasabi ni Auntie Claire na mali ang tanong, kaya mali rin ang sagot. Ayan yung gusto niyang palabasin, eh. Kaya tuloy, pinagmumulan si BP Sara ng fake news. Hindi ko po alam kung ano po ang fake news sa mga sagot sa opinion. Pag ikaw po nagbigay ka ng opinion, hindi po fake news yun. At saka, actually, kahit po opinion yung sagot ni BP Sara, nakabase po to sa katotohanan. Di po ba? Ibig nyo sabihin, walang pagkukulang si BBM? Ibig nyo sabihin, punong-puno ng empathy, punong-puno ng sympathy si BBM? Ibig nyo sabihin, sumalubong ba si BBM sa mga dumarating na OFW? Diba yun yun ang pinagmulan, eh. Masama loob ng OFW dahil hindi sila sinasalubong.
Maaring yan, opinion yan nung nagtatanong pero nakabase yan sa tunay na pangyayari. Sino pong OFW yung na-repatriate sa tingin ninyo ang matutuwa na wala ro ng Pangulo? Dahil yan ang tinanong, yan ang sagot naman ni BP Sara. Wala pong maling tanong at wala rin pong maling sagot. Hindi po ba nakakaramdam ang mga OFW natin ng pagkadismaya? Sa tingin nyo ba mali yun? Tuwan-tuwa po ba yung OFW natin? Yan na lang, sa pagtugon dyan sa gera sa Iran ng US at ng Israel. Sa tingin nyo, tuwan-tuwa yung OFW natin sa pagtugon ng gobyerno? O kung hindi natutuwa, di ba? Nadidismaya. Tama lang naman. Nakabatay po sa katotohanan yan. Maraming pagkukulang ang gobyerno. O edi dapat inisa-isa mo, mali ang sinasabi ni BP Sara dahil, mali ang sinasabi ni BP Sara dahil, o halimbawa, mali ang sinasabi ni BP Sara na hindi tumugon ng gobyerno sa mga OFW dahil nagpadala tayo ng 10 eroplano na pabalik-balik. Katunayan, nakapag-uwi na tayo ng 100,000 mga OFW. Meron ba siyang sinabing ganun? Wala naman eh. Bago mo masabi na hindi totoo yung sinabi ni BP Sara na maraming pagkukulang sa OFW, maraming pagkukulang na proyekto, maraming pagkukulang, bago mo masabi yan na maraming pagkukulang, ay kinakailangan mo munang ipaliwanag okay. Okay sana kung sinasabi na maraming proyekto ang gobyerno, katunayan, nakapagbigay na tayo ng 2 bilyon o 20 bilyon na ayuda, tulong sa mga mahirap. Dahil dyan sa, wala naman kayong sinasabing ganun. Tapos sasabihin nyo, maraming proyekto. Ano nga? Ano yung ginawa ninyong tulong? Kasi yung mga iba't ibang bansa, nagpadala ng mga eroplano. Ilan ang eroplano nating pinadala? Tapos sasabihin nyo, mali yung presidente, dapat nag-iisip, gamitin ng isip, gamitin ng kung ano-ano. Panay kayo salita. Meron pala eh, bakit umaangal ang mga Pilipino? O ngayon, paano tinugunan? Ilan na nakakulong? Ilan na napakulong nyo? Yung sinasabi nyo hindi maganda yung magiging Pasko. Ilan? Ilan sila? Yung mga magnanakaw ng mga flood control, ilan na nakakulong ngayon? Wala. Wala kayong masabi kung ilan. Yan yung sinasabi namin. Na panay kayo, magaling ka masyado magsalita. Vice President, nagsasabi ng totoo. O papapabulaanan nyo na dapat bago magsalita, dapat. Kayo panay salita lang kayo. Wala naman talaga kayong naitutulong eh. Panay kayo dakdak. Sabi pa ng Pangulo, hindi niya ugalin tumatakbo sa problema. Ano mo tatakbuhan ng problema kung ikaw ang problema ng Pilipinas? Ito ang sinabi ni patunayan natin na siya yung problema ng Pilipinas. Ito po ang sinabi ni Rowena Guanzon. Tignan nyo mukhang maganda, di ba? Mukhang maganda yung kanyang sabi ni Guanzon, buong bansa ay nakakaranas ng matinding hirap sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Pero ang ayuda ay nakapokus na naman sa Metro Manila. Kaya napipikon sa atin ang Visayas, lalo na Mindanao, nakasentro lagi sa Luzon. Ang lahat, samantalang lahat naman ay hirap na hirap ngayon. Mga inutil. Yan po ang sinabi ni Rowena Guanzon. Tama. Diba?
Eto bang paghihirap na 'to, Metro Manila lang ang nahihirapan ngayon? Bakit sa Metro Manila lang lahat? Lagi, Metro Manila lang. Alam nyo kung bakit? Kasi dito nagrarally. Pag nagrally dito, balita sa buong bansa. Eh dyan sa probinsya, tsaka na kayo. Intindihin muna yung Metro Manila muna. Wala tayong magagawa eh. Nakapokus lang, Imperial Manila nga, di ba? Ganun talaga. Para kunwari, malakas kasi pag dito kasi, mababalita. Pag tumulong sa mga probinsya, walang ganong balita. Dito kasi, balitang balita. O yan, may nagbibigay ng ayuda sa tricycle driver, driver na. Dapat lahat po. Buong bansa po. Ngayon, punta na po tayo rito kay Donald Trump. Alam nyo ito, sabi dito sa post na to, hindi umubra ang panawagan ni Donald Trump. Dismayado si US President Donald Trump matapos hindi umani ng sapat na suporta mula sa ilang kaalyadong bansa ang kanyang panawagan na magpadala ng mga warship sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis na matagal ng sentro ng tensyon sa gitnang silangan. Alam niyo po, maliit lang yung pinapanood ko kanina, gaano kalaki. 3 kilometers palabas ng Hormuz, 3 kilometers na naman papasok. So, maliit lang po yan, kayang-kaya. At yan po ay kontrolado ng Iran. So, wala pong lalabas at papasok na barko mula po dyan sa Strait of Hormuz na yan. Ano yan eh, parang nachochok sila dyan eh. Pag sinabi pong strait, isang maliit na daan ng tubig. Maliit kumpara sa mga ocean tsaka mga sea. Talagang yan lang po yung dinadaanan palabas po dito sa Persian Gulf na nagtataglay po ng 20% po ng oil sa buong daigdig. Okay. So kontrolado po yan ng Iran sa kasalukuyan. At matagal ng panahon. Papayagan lang ng Iran. Ngayon, anong gagawin mo kung magpipilit kang lumabas dyan? Hindi ka naman pinayagan ng Iran. Titirahin ka ng missile. Sabog yung oil tanker mo. Kaya ang gusto sana ni Donald Trump, para makalabas yung mga oil tanker, escortan ng mga kaalyado niya ng mga warship. War na nga yung Iran eh. War with US at Israel. Sa isip-isip siguro ng mga kaalyado. Ito, hindi naman po anti-American ako ha. Pero sa tingin ko po, mali ng diskarte si Trump. Kasi ginawa niya na yan sa Iran eh. Pinomba niya yung Iran isang araw tapos kumante yung Iran isang araw lang din tapos na. This time, hindi na po pumayag yung Iran. Sabi ng Iran, siguro naging tanda na ng Iran yun. Magparami tayo ng mga missile natin para pag ginawa pa uli sa atin ng US, yung pambobomba, handa tayo. O yun nga, ang daming missile ng Iran ngayon. Kaya nakahanda na po, sabi ng Iranian government, nakahanda sila sa matagalang gera. Kaya maraming missile ang Iran. Hindi po totoo na yung missile ng Iran galing pa po sa ibang bansa. Pwedeng ang technology nila, pero doon na po yan eh. Nagpo-produce po sila ng mga missile sa sarili na nila. Wala po akong kinakampihan dyan sa US, Israel at Iran. Kinukwento ko lang po sa inyo, kaya nga wala akong sinasabi, eto may kasalanan dahil eto nagpasimula. Wala po. Epekto po. Ang epekto po niyan, 20% ng ating pong oil
ng mundo ay galing po dyan sa Strait of Hormuz o dumadaan po dyan sa Strait of Hormuz. Ngayon, dismayado si Donald Trump kasi ayaw siyang tulungan ng mga kaalyado niya. Ayan, no? Gayon pa man, tahasan tumanggi ang ilang bansang Europeo tulad ng Germany, Spain at Italy na nagsabing wala silang planong mag-deploy ng kanilang mga barkong pandigma. Yun yung problema ni Donald Trump. Hindi nila kinonsulta yung kanilang mga kaalyado, yung Europe. Wala naman silang sinabihan na magkikirahin namin, titirahin namin yung Iran. 'Di ba? Babanatan namin si Khamenei. Wala. Basta tumira lang sila ng Israel. Ngayon, nanghihingi sila ng tulong. Siyempre, sabi nga ng UK, ayaw na naming mag-enter sa isang digmaan na walang exit plan. Walang exit plan yan eh. Pag nag-deploy ka dyan, yung UK, pag nag-deploy dyan ng warship niya, isa lang ibig sabihin yan, nakikisali na sila sa digmaan. Yung pong mga binomba ng Iran, bakit po nila binomba yung Qatar, Saudi, UAE at iba pa? Kasi po, may mga US bases doon. Kanino sila gaganti? Di sa US bases tsaka Israel ang tinitira ng Iran. Okay, yan po yung konteksto nun. Nung bakit po dismayado ngayon si Donald Trump. At tinatandaan ni Donald Trump, sa isip-isip ni Donald Trump, ang tagal namin kayong tinulungan. No? Matagal namin kayong tinulungan sa mga digmaan nyo. Ngayon, kailangan ko ng deployment nyo para makalabas yung langis. Hindi nyo kami tutulungan. Nare-realize na po siguro ng mga Amerikano ngayon na itong mga Europeans na to, pag kailangan nila Amerika, nariyan, di ba? Pero pag sila na kailangan ng Amerika, hindi na. Kanya-kanya na tayong buhay. Pero bakit naman sila rin makikialam in the first place, di ba? Yari tayo dyan sa Iran, tirahin tayo. Tirahin tayo ng Iran. At saka, syempre, titirahin ng missile yan. Bakit? Ano ba capacity ng mga barko nila? Meron nga nagbo-volunteer eh. Nagsalita eh. May sinabi po to si Gibo Chodoro. Wala lang tayong barkong pandigma. Mabuti na lang, wala tayong barkong pandigma. Kung hindi, magpapadala yata tayo. Balak pa yata magpadala tayo kung may barko lang tayo. Huwag naman. Na tayo makialam dyan. Wala nga tayong missile eh. Missile na po ang labanan. Okay, speaking of missile na labanan, ano pa problema ng US? Majority po sa survey sa US, ayaw nila ng digmaan with Iran. Ang pagkakaiba po ng Iran tsaka US, yung gobyerno po ng Iran, yung gobyerno po ng Iran, sanay po yan na kung ano sabihin ng gobyerno, yun ang magaganap. Dito po sa US, democratic kasi, may say pa rin yung mga opposition, may say pa rin yung mga tao. O, di ba? Ang hirap nun, nakikipaggera ka. Tsaka yung gastos, ang gastos po para sa US. Bakit po magastos para sa US? Una, siyempre, kakampi nila Israel. Hindi naman po yung mga missile naman nila, hindi naman galing ng USA na mainland USA. Ang layo po nun. Oh, saan po nanggagaling yung mga missile nila? Oh, yan, through care of ng Israel. Yung iba naman po, dinadala ng mga bomber nila, mga eroplano. At saka yung iba po, nasa mga barko nila. Doon nanggagaling yung kanilang mga missile. Kaya mas magastos po, sa pagpapadala pa lang ng mga missile, magastos na yung
USA. Samantalang yung Iran, dahil hindi naman ganong magastos. Alam niyo po ba yung mga missile po nila na pantira, halimbawa tinitira kayo ng missile, yung pantira po sa mga missile na tumitira sa inyo, milyon po in dollars bawat isa. Po yan, gastos talaga niyan. Samantalang ang tumitira sa inyo, 10,000, 30,000 lang. 10,000 to 30,000 lang. Kaya po ang USA, gumagastos na po ng 12 billion. Laki ng diferensya. 12 billion dollars na po ang nagagastos ng USA buhat na nagsimula tong gera. At wala pa, hindi pa matatapos eh. Samantalang yung Iran po, dito talo siguro yung yung US. Samantalang yung Iran po, magkano nagagastos ng Iran kumpara sa US? Dahil malapit lang po yung tinatakbo ng mga missile nila, kapitbahay lang, tsaka Israel lang ang pinakamalayo. Ang nagagastos lang po ng Iran ay halagang as of now ang gastos po ng US ay 12 billion. Samantalang ang Iran po, ang gastos po ng Iran ngayon so far ay 194 million to 391 million. Wala pa pong kalahating bilyong dolyar. So ang laki po ng diferensya sa gastos. Mas high-tech kasi yung mga technology ng US eh. Mas mahal yung missile nila. Biruin nyo. Eto po. Kung magkano po ang halaga. Meron pong mga missile yung US na milyon bawat isa. Isang putok, milyon ang halaga. Samantalang sa Iran, nagkakahalaga po ng 20,000 hanggang 50,000 bawat isa. Ang layo ng diferensya. Siyempre, mas high-tech sila eh. At saka yung Iran, wala yung pantira. Pag binomba mo yung Iran, yun ang mahal daw eh. Yung pantira sa missile, milyon yun. Isang putok, milyon. Para hindi umabot yung missile sa sa lupa. Puputokan ka, milyon. Gastos. Yung problema pa ng US, isa pang pinakamalaking problema ng US, yung suporta. Alam nyo, dyan natalo yung US sa Vietnam eh. Nagpoprotesta na yung mga tao sa US laban sa Vietnam War. Pag tumagal po to, isa pa pala, economics. Ano ba ang ng Iran? Ano ba sa tingin nyo ang ekonomiya ng Iran? Nakabase lang yan sa langis. Tanong, nakakapagbenta pa ba ang Iran ngayon ng langis? Opo. Kanila yung Hormuz eh. Kaya nagbebenta sila ng langis. Halimbawa, China, pinapayagan nila. Kung binibentahan nila yung China, China lang po yung nakakalabas. So, kontrolado rin ng Iran, pati yung sila lang yung pwedeng makapagbenta ng langis ngayon dahil sila may control ng Hormuz eh. Yung Strait of Hormuz. Kaya malaki pong sakit ng ulo to ni Donald Trump kasi dati ang langis, presyo ng langis 65, 67 per barrel o 70, palagay nyo ng 70. Ngayon po, 100 plus per barrel na. 106, 120, ganun na po. Dollars ang palitan ng yan po, habang tumatagal po yan, mas malaki po magiging problema yan. Yung Iran po, wala naman siyang ibang negosyo. Sa pagkakaalam ko, langis lang.
Kung tuloy-tuloy lang yung pagbebenta niya ng langis, walang ganong epekto. Yung US, magmamahalan lahat. Pag nagmahal po yung energy, pag nagmahal po yung langis, magmamahal po yung gasolina. Mahilig po sa gasolina yung mga Amerikano dahil biyahe po yan, mukhang kotse ang mga yan. Magmamahal po lahat ng mga energy at kung ano-ano pa. Hindi lang po yan, pati po yung pong foods dahil dyan din po dumadaan ang 1/3, hindi, 1/3 ng ating supply. Supply ng buong mundo, 1/3. Supply ng abono. Yan po galing sa Strait of Hormuz. Yan po ang epekto niyan sa mundo. Yang gera na yan sa pagitan ng Iran versus Israel at US, ayan po ang epekto niyan sa buong mundo. Napakalaki po. Hindi lang po presyo ng langis, pati po direkta presyo ng pagkain sa madarating. Okay, breaking news po, SMNI. Nagbabala ang Cebu Alliance for Duterte 2028 laban sa mga kongresista ng Cebu na pipirma at susuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, sa press conference ngayong Martes, Marso 17, iniit ng grupo na gagawin nila ang lahat upang hindi na muling maiboto ang sino mang mambabatas na ituturing nilang traidor sa Vice Presidente. Ang sino mang Cebuano lawmaker na pipirma sa impeachment na ito ay tila pumipirma na rin sa sarili nilang political death warrant, saad ni June Abines. Yan po, may panawagan na po. Sana hindi lang po sa Cebu, no? Sana sa buong Visayas at Mindanao at sa lahat ng parte ng Pilipinas para itong mga congressman naman natin ay mag-isip bago pumirma sa panibagong impeachment kay BP Sara. Kaya tignan lang natin, baka meron pa tayong balita na hindi pa tinaturahan. Mga na-repatriate na Okay, tambak pa rin po. Ito problema rito sa mainstream media eh. Kahit negative pa si BBM, ang sasabihin nila, kita nyo ang headline Marcos ratings improve, Sara still most trusted. Improve pa rin po ba ang tawag pag negative pa rin ang rating mo? Magbalita kayo na maayos. Improve dahil mas kumonti na lang yung negative. Negative pa rin. Improve. Kalokohan nito mga to. Improve na raw yung rating samantalang negative. Okay. Yan lang po ang ating topic. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita po ulit tayo mamaya. Dito pa rin, baka mamaya mag-live na tayo. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan. Padong Aratelis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Bye.